So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito na po yung pinaka-hinihintay po talaga na mga basher ni Martin Romualdez. Mapa-DDS man o mapa-4 BBM. Ay, naku ba? So, ngayon, mga kababayan, so, bida ngayon itong si Orly, no? Na bit po ni Marcoleta na witness diyan po sa Senado. Actually, hindi po ito yung first time na nagduda po ako sa witness na pumapasok po diyan sa Senado, no? Meron po isang beses po naalala ko si Grijaldo. Naalala niyo si Grijaldo? 'Di ba? Nagkalat po sa Senado 'yun ah. Sino nagbitbit doon? Si Bato. Naalala niyo 'yon? Di ba si Grijaldo? Oh. Si Grijaldo nagkalat sa Senado, pinaniniwalaan ng mga senador, yun naman pala, sinungaling pala. Oh. So, kung nagawa dati to, posibleng magawa pa ulit to ngayon. And by the way, tinan nyo to Ito yung ito yung bintang nila kanina eh. Okay. So, former Saldico aide. So, former pala siya, no? Former. Okay. Links Martin Romualdez to flood control mess. So, Orly Gotesa. Ang hirap kasi tandaan ng pangalan no? Orly Gotesa. Orly Gotesa, former security consultant of Ako Bicol Representative Saldico, implicated former House Speaker Martin Romualdez in the anomalous flood control scandal, alleging the lawmaker received kickbacks from the government project. Orly Gotesa. Okay. So ngayon in the first place mga kababayan, no? Okay. Sumagot na pala si Martin Romualdez dito. No? Sumagot na pala si Martin dito. Okay, so basahin muna natin yung sagot ni Martin. Okay. Statement of later Representative Martin Romualdez on the Senate Blue Ribbon Committee hearing. I was deeply surprised to hear the allegation raised against me today before the Senate Blue Ribbon Committee that several pieces of luggage supposedly containing money were ever delivered to a residence associated with me. So, una mga kababayan, babanggitin ko na ulit Okay. Ako, di ba, sinabi ko na kanina na ako po, skeptical po ako dito kay Orly Gotesa. Kasi po, in the first place, wala pa pong collaborated na statement na nagpapatunay na totoo yung sinasabi niya. Hindi po kasi katulad nga po dito kay Orly, hindi kay Bryce Hernandez, kay Bernardo, di ba? Kay Alcantara, na yung kwento po nila, mapagtatagpi-tagpi mo po eh. Di ba? Mapagtatagpi-tagpi mo po. And then mga kababayan, baka sabihin na naman ng mga DDS dyan, sinabi ko na ulit kanina, na, Takeru, ba't hindi ka naniniwala dito kay Orly Gotesa? Tapos naniniwala ka kay Bryce Hernandez, puro bunganga lang naman sila parehas. Mali po yun. Kasi tandaan po natin, no, na yung affidavit po ni Bryce Hernandez, ni Alcantara at saka ni Bernardo, no, meron pong annex. May mga annex po yan. Di ba nakita nyo, di ba binabasa nila? Ito, nakausap ko po si ganitong tao at ito po nakalagay dito sa annex na ganito. So, ibig sabihin ng annex, mga kababayan, kalaki po nung kanilang affidavit, nandun po yung ebidensya. May annex, may ebidensya. Kay Gotesa, mga kababayan, wala pong ganun. Bunganga niya pa lang. Ako nagtataka ako mga ka-Streetwise, bakit po yung nagtuturo kay Martin Romualdez na kasabot si Martin, puro bunganga lang po at walang ebidensya. Si Diskaya. Nung tinuro niyo si Diskaya, sabi lang ng mga Diskaya, open book na yan eh. Ebidensya? Wala. Si Gotesa? Ebidensya? Wala. Bunganga niya lang. And by the way, continue pa natin. The so-called testimony of Senator Marcoleta's witness is an outright and complete fabrication. Nothing more than desperate attempt to link me to supposed kickbacks where none exist. Pilit na pilit. No? So, bakit pilit na pilit? So, sabi niya dito, the most telling flaw is the witness, okay, claim that delivers
Deliveries were made to McKinley beginning December 2024. Di ba? Imposible yan. That property has been under renovation since January 2024 and was unoccupied except for construction workers, falsus and uno falsus in omnibus false in one thing, false in everything. Okay. Pag may mali na yung isa, ibig sabihin mali na lahat. So ngayon, ang sabi nga po ni Martin Romualdez, sinong dideliveran niya doon? Puro construction worker daw yung nandun. And by the way, may picture ako niyan. Yung nga lang sa labas lang eh. Ito yun eh. Ito yun eh. Yung sinasabi niya. Hindi ko rin alam kung nire-renovate pa talaga kasi nakatakip. Ito yung sinasabi nga po niya. Oo. Yan. So malamang may CCTV dyan. Tingin ko naman. No? And by the way, speaking of CCTV, no? Kung may CCTV, sana maniniwala ako eh. Wala nang CCTV eh. No? At ito pa, yung sinasabi ko rin kanina. Sabi ko rin kanina. Ang sabi daw po, ang pera daw po kasi is 1.6 billion pesos. Tandaan nyo ha. 1.6 billion pesos daw po yung diniliver nga po ni Gutesa. Una daw po kay Saldico. Tapos, binaba nila ulit yung pera. Diniliver naman po kay Martin Romualdez yung natira. Parang ganon. So, sabi ko nga kanina mga kababayan, alam nyo ba kung gaano kabigat yung 1.6 billion pesos? No, kinonvert ko po siya sa presyo ng at kinonvert ko po siya sa bigat ng bigas. Hindi kasi per delivery kasi 1.6 billion daw po, sabi. 'Di ba? 1.6 billion daw per delivery. So kung 1.6 billion per delivery yan, ibig sabihin yan, dapat kasi wala kasi nagtanong ilan ba yung nag-deliver. No? At ang nakapagtaka dito, tinaas na yung pera, binaba pa ulit. Mga kababayan, yung 1.6 billion mga ka-streetwise, ang katumbas po niyan 1.6 tons. Ang katumbas nun. Ibig sabihin nun, no? 13 sakong bigas na tagpi 50 kilo. Ano nyo lang, i-visualize nyo lang. Akala nyo ba magaan yung 50 kilo? 50 kilo 50 kilo. Yung dinideliver po ni Gutesa na pera ay Saldico, katumbas po nito 30 sakong bigas na 50 kilo. Ganon. So, hindi kasi mga kababayan, na-visualize ko yan eh. Dati po kasi nung nasa Iloilo po ako, nagdi-deliver po ako ng fertilizer. No, nagdi-deliver po ako ng fertilizer sa mga customer ko dati. Yung 30 sakong na 50 kilo na yan, ilan kami hindi ko kaya mag-isa yun. Oo. Hindi ko kaya mag-isa yun. Oh. Di ba? So, by the way, natin, medyo nakagulat na ako. Medyo nagulat lang talaga ako doon. Okay, continue natin. Sige, sabi pa dito. Okay. Sabi dito, this clearly political and the product of coaching. Oh, may coach eh. Coach! Coach! May coach pala eh. I will not allow this perjurious statement to pass unchallenged. Hindi ko ito palalagpasin. Yan, sige Martin, ang gawin mo para malinis yung pangalan mo, diba? Pakita mo yung video na nire-renovate yung bahay. Oo. Kasi ako, meron ako picture lang. Hindi pa makita yung loob. Takip eh. And by the way, no, logbook. Importante yun. Logbook. No, yung logbook po na papasok sa subdivision. Di ba hindi pwedeng papasok ka ng subdivision ng walang logbook? Oh, kasi kung nangyari lang yan noong 2024, so may logbook pa yan dyan.
O, sige, pakita nyo rin, Martin, yung logbook. Sabi dito, I repeat, I have never received or benefited from kickbacks in any infrastructure project. I have never authorized, instructed, or allowed anyone to engage in a conduct that would betray the people or taint my name. Tandaan nyo mga kababayan, no? After nga po, matapos nga po yung 2025 budget, sinibak niya po si Saldico. Di ba? Di ba nung nalala nyo, di ba 2025 budget, ilang beses po binito yan ni PBBM. Kasi nga palpak. Di ba? After nun, sinibak na po ni Martin Romualdez si Saldico. So sabi dito, I welcome a fair, transparent, and impartial investigation to expose this falsehood. I will voluntarily resign as Speaker of the House of Representatives precisely to demonstrate my full support for the inquiry into flood control issues. So, I remain silent out of respect for the process, but now that my name has been maliciously dragged into this controversy, I will fight back. O yan, hintayin natin to. No, mas maganda po talaga. Ganyan dapat. Hindi yung magdi-deny ka lang. Sasagutin mo, lumabang ka pag hindi totoo. O yung mga ibang mga senador na nagbibintangan, wala lang, nagdi-deny lang eh. Pero hindi po nila masagot eh. O abangan natin to, malamang, Marcoleta. Kapag ito, o kahit kailan hindi ako nagnakaw ng pondo ng bayan. Hindi ko kailangan ang perang galing sa masama. Di ba? To the people, I give you this solemn assurance. Alam niyo mga kababayan, pag to, nalusutan to ni Martin Romualdez, no? Aangat si Martin sa mga survey, sigurado. So, ngayon mga kababayan, so ito nga po yung binabanggit natin dito. Okay. Ito yung sinasabi nga po na, na coaching. Buta-buta na lang nakita sa video to, no? So, ito yung kanina eh. Yung nagkamali nga po si Orly. Ito, panoorin nyo to. May coach eh! Doon ako nainis, may coach eh. Hindi po gawain ng isang senador po yung ganito eh. Totoo lang eh. Tingnan nyo to. Sapat mo yung madali. Kung ano yung nakasulat yun ang babasahin mo. Yun pa talaga. Ito, basahin mo. Ito yun eh. Ito. Pagbibitbit ka na nga lang ng ba? Sapat mo yung madali. Kung ano yung nakasulat yun ang babasahin mo. Paragraph 20, tanga. Yung sinulat ko, babasahin mo na nga lang sinulat ko, paragraph 20, tanga. Boom, Marco Beta. Boom, Marco Beta. Weh, Marco Beta. Paragraph 20. Babasahin na nga lang. Paragraph 20, hindi pa nabasa. Alang yan. Coach! May coach pala to. Coach! By the way, mga kababayan, syempre, tayo naman po, di ba, nakita nyo naman tayo, minsan nako-cover po tayo sa house minsan. So, nagtanong-tanong naman po tayo. So, ito ba nagpasa sa akin ng message, forwarded message na naman to eh. So, sabi dito, Orly was never assigned as part of Congressman Saldi's security detail. Mukhang iba ang assignment, security yata ng staff. Oo. So, ngayon po, natandaan nyo mga kababayan, no? Alam nyo, yari ka talaga dito eh. Dahil po dyan sa ginawa nga po na yan ni Orly Gotesa na yan, no? Hinahalongkat na po si Orly Gotesa ng house. Di, seryoso.
Bina-background check na po siya doon. Ngayon sa initial na background check po sa kay Orly Otesa, no, hindi po siya naging part ng security ni Saldico. At malamang baka bukas, meron na po tayong malalaman tungkol po dito kay Orly Otesa. Initially, ito pa lang po nakikita nila. So, ang bintang nila ngayon dito, no? This is DDS operation, alleged witness brought to Marcoleta by Mike Defensor, a close friend of Vic Rodriguez. So, di ba, sabi naman po nila, no, na ito po daw ay galing kay Vic Rodriguez, ay galing daw po kay Mike Defensor. Si Mike Defensor pala, DDS pala talaga yon. Akala ko loyalista si Mike Defensor. DDS pala talaga yon. Diba, close friend of Vic Rodriguez. So medyo medyo nire-research na nila itong si Gutesa. Vic's brother Edwin Rodriguez was campaign manager of Defensor. No ba when he ran for mayor of Quezon City in 2022. So yung tinambakan nga po siya ni Joy Belmonte noon. Di ba? So ano pala si gulat lang ako. So, and by the way, mga kababayan, ito pa yung isa pang pinakamalupit nga po na nakakapagduda kay Orly Otesa. Okay? So, tandaan natin mga kababayan, di ba? Pangalan nito? Sa unang statement po ni Orly Otesa, ang sabi niya, siya daw po ay takot na madama yung pamilya niya. Sino ba namang hindi? Di ba? Lalo na kung sinungaling ka. Pero syempre, mga kababayan, kapag sinabing mong gusto mong hindi madama yung pamilya mo, dapat tatanggapin mo po yung WPP, yung Witness Protection Program. Kasi nga po, no, yung Witness Protection Program, mga kababayan, hindi lang po kasi yung witness yung pinoprotektahan nito, pati po yung pamilya niya. Tama, di ba? Ang tanong dito, bakit ayaw ni Gutesa na maging parte ng Witness Protection Program na kung saan nga rin po mapoprotektahan yung mga pamilya niya? Di ba? So tandaan po natin mga kababayan, no? Bago ka makapasok sa Witness Protection Program, i-evaluate ka muna ni Boying Rimulya. Di ba? Titingnan muna ni Boying Rimulya yung statement mo, may ebidensya ka ba, totoo ba? So ano ba to? Takot ka maimbestigahan? So tingnan nyo to. Ito yung part na yun eh. Basta na ako nagduda dito eh. Saan na ba yun? Yan to. Senator De La Rosa. Bago magkakalimutan, Mr. Chair, I'm just concerned about the safety and security of this new witness at si Master Sergeant Orly Gutesa. Matanong ko lang si Orly, may baril ka ba? Yes, Your Honor. May service firearms po ako. Meron ka? Yes, Your Honor. May permit to carry yan? Yes, Your Honor. Very good. So you can defend yourself pag merong interesado sa buhay mo? Yes, Your Honor. At hindi ko na kailangan yung witness protection, Your Honor. Yan ang Marines. Ikaw kaya mo protektahan yung sarili mo. Oo, yung pamilya mo. Yung pamilya mo, hindi mo kailangan yung tulong ng gobyerno para protektahan yung pamilya mo. In the first place, sabi mo nung una, gusto mong protektahan yung pamilya mo, kaya ka nagsalita? Kita nyo kung paano sila magbolahan dito, tinan nyo. Yan ang Marines. Yan ang Marines. Paano yung meron kami ritong motion sana na koberan ka ng protective custody ng Senate. Baka makatulong sa'yo. Okay lang ba o ayaw mo rin yun? Ayaw ko rin, Your Honor, at ayaw ko nang maka-istorbo pa ng iba. Your Honor. Hindi istorbo yun eh. Karapatan mo yun eh. Anong klase yun? Pupunta ka dyan, sabi mo, may nalalaman ka
at takot kang madamay ang pamilya mo. Ngayon, poprotektahan yung pamilya mo ng gobyerno, ng Witness Protection Program, sabi mo ayaw mo? Anong klase yun? Inconsistent po ang tawag doon. Ibang klase yung witness din nito, no? Kakaiba to eh. No? Samantalang ang mga diskaya, mga kababayan, no? Mga milyonaryo, bilyonaryo pa nga yan eh. Ang daming bodyguard ng mga yan. Pero gusto pa rin po nila na magkaroon at makapasok sa Witness Protection Program, tapos ikaw? Ayaw mo? At mga kababayan, no? Pag sinabing witness ni Marcoleta, magduda ka na. Doon pa lang, dapat tapos na eh. Dapat doon pa lang, wala nang content eh. Dapat pala, i-content ko pala dito kanina. Oh, mga kababayan, witness po ni Marcoleta yan. Huwag kayo maniwala. Dapat ganoon na pala. Ayun yung pinakamalaking rason ko. Talagang kaya mong proteksyonan ang sarili mo. Yes, Your Honor. At may mga tropa naman ako na kayang dumipisa sa akin, Your Honor. So, labo. Labo nun. O, di ba? So, yun mga kababayan, no? So, kayo po, no? Naniniwala po ba kayo dito kay Orly Gotesa? So, naniniwala din po ba kayo dito sa witness na dala nga po ni Marcoleta? So, ngayon, dyan po sa team replay, no? Ano po yung inaasahan ninyo na magiging sagot nga po ni Martin Romualdez? So, baka nga bukas, baka meron na ata. Fairness, baka bukas. Baka meron na tayong background check dito kay Gotesa, no? So, dahil nasa file comment lang po. Sa baba, binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa team replay. So, palike, pa-subscribe. Yung mga labisan, pa-share na rin po ng video po na to, no? So, thank you mga kababayan. And then, next topic tayo, no? Meron pa akong 2 topic dito.